Okay. So, discuss natin tong past board problem in PSAD na lumabas noong November 2018. So, this one is involving cantilevers. Ayan. And then, lagi rin tong sample problem sa mga RC. Sige, sagutan natin. So, ginawan lang siya ng story. Super JC is chasing a villain named Lem. So during the chase, Lem runs onto a 3.5 meter cantilever beam in an attempt to escape. Okay, so the beam behaves as a structural cantilever fixed at one end. So ayun, binigay na yung mga formula na kailanganin natin. So what if DN binigay? Kailangan ba? Eh di mo ka DIM. Mabilis yung pag DIM, pag cantilever. Kasi kapag dito ka nag-start, 0-0 yung ano. Pag dito ka nag-X, 0-0 yung C1, C2 mo. Di ba? Ayun, so Lem weighs 200 kilonewtons and he is positioned at the mid-length of the beam. Okay, so draw natin. Dito na lang sa first. Mga ganyan siguro. Okay, so the beam has the following mechanical properties. Weight of Lem. Di ba sabi nasa mid-length daw siya? Andito gitna. Mga ganyan. Ay, lapit ko nga. Ayan. So, pangalan nating weight, W. No? Weight, Lem. So, modulus of elasticity ay 200 gigapascals. As always, kapag steel, moment of inertia, 60.8 times 10 to the 6th. And using the information it provided, assuming Lem remains at the midpoint. Dito lang daw siya lagi. So, calculate the required structural responses. So, how much is the beam's deflection at mid-length due to Lem's weight? So, anong formula gagamitin natin dyan? Eh di yung nasa somewhere in between yung ano, yung load, yung point load. So, ayan yung example. Somewhere in between. So, ito yung gagamitin natin na formula dyan. Hindi yung maximum kasi sa free end yun eh. So, derive nga natin. Paano yan kapag ano? Paano yan kapag nasa L ay A equals L over 2, no? Let's see. So, if we use A equals L over 2, so ano mangyayari? Delta X. Sige, derive natin, no? Tignan natin. So, PA, para makikita mo na dali lang din pala ito kabisaduhin. PA squared over 6EI. Tapos 3L. Wait lang. Pinapalitan na nga natin sa A eh. Palitan na natin sa A. L over 2. Over 6EI. Okay, 6EI times 3L minus 3X. Ang X ay L over 2 minus X and A pareha sila. Ang X kasi parang ano yan eh. Ayun no, yung X nito from the free end. From the free end. So ayun, from the free end na lang din dito. Pares lang yan sila. Di ba? A and X are equal din. A equals A over 2 and A equals X. Ibig sabihin, X is also L over 2. L over 2. Sige, ano yan? Sulat ko na yung PL cube. PL cube over AI. Ang constant na lang tong maana natin. Anong constant niyan? Kasi PL cube over EI, yan naman talaga yun, no? P tas L squared to, di ba? May L pa dito na pwede mo ma-factor out. So, PL cube yun over EI. So, yung coefficient na lang, yung constant na lang. Sige, so this is, 1/2 squared, 1/4 yun. Divide mo by 6. So, 1 over 24 na yun. Okay na tayo dun, di ba? Tapos, ito, lagay na natin agad yan. 3 minus 3 halves minus 1 half. Lagay na natin yan. Tinamad na mag-mental eh. No? 3 minus 3 halves minus 1 half. Okay na yun kaysa makirelease ka pa sa tama ba? So, 3 minus 3 halves, then minus 1 half. So, yun, 1 over 24 lang pala yan. Tama? Naman, no? Paras lang sila. So, ibig sabihin, 3 halves ay 1.5. Ang 3 halves ay 1.5. Binawasan mo ulit ng kalahati, di 1 yun. Tama ba?
Baga, negative 3 halves ay negative 1.5. Pinawasan mo ulit ng 1.5. So, naging dos na yun. 3 minus 2 is 1. So, 1/24 lang pala yan. O, diba? Ang dali. 1/24. PL cube over AI. So, ibig sabihin, beams deflection, ang gagawa natin yan, ito mag-fix yan, di ba? So, pag ganyan siya. Laki mo siya. Okay na nga yan? Last pa, last pa. Di ba, zero slope dyan. Yun. Sige, much better. Much better. So, sige. Beams deflection at mid-length. So, ito yun. Ayan, yan. So, ayun, PL cube over 24 lang pala yan. Ang P natin, lagay ko na lang sa M kasi mass, tsaka si weight. Trip ko lang, PL cube. Yung L lagay ko sa B kasi beam length. Tinabad na i-type yung mga value, no? L cube over 24 EI. 24 EI, lagay ko na lang dito yung flexural rigidity. Calculate. 200. Dapat naka-newtons tayo dito. Newtons tsaka millimeter yung length para deflection natin naka-millimeters. 200,000. Ang B ay, ang width ay 3,500 yan, di ba? Kasi 3.5. Then, ang modulus of elasticity times moment of inertia, yung flexural rigidity natin altogether, ay 200,000 E times I, 60.8. 60.8 times 10 to the 6th. 29.4. Store natin yan sa D at kakailanganin natin yan. Kakailanganin natin yan eh. Do, pwede mo naman yung mabalikan mamaya. Paano kung masabing kakailanganin na encounter ko na kasi yung problem eh, no? What if hindi pa? Do, pwede mo naman siyang di mo pa kailangan i-stop, pero wag mo siyang i-exit, wag mo siyang i-on. Baga, tuloy-tuloy ka lang mag-compute para pwede mo siyang mabalikan if need mo pala siyang balikan. Okay? Ito, up ka lang dyan. Up, down, down, down. So, next. 29.4 millimeters. Tama? So, next ay, what force should be applied at the free end to prevent deflection? So, ang sabi, so, ibig sabihin, nandito pa rin to. Nandun pa rin siya. Okay, nandyan pa rin siya. What force should be applied at the free end to prevent deflection? So, sa free end na pala yung deflection na tinutukoy. Di ba? So, ibig sabihin, may deflection dito, pero kukontrahin din yan. So, may force P ka na lang. Ay, may force P kang kukontra doon. Superposition yan. Kumbaga, ang deflection nito, cost nito, is equal lang sa deflection nito, cost nito. Ganun, mag-equal lang sila. Or pag sinam mo, dapat 0. Pag sinubtract mo, dapat 0. So, ayun. So, ano nga ba gagamitin natin dyan? So, derive ulit tayo. Kasi ang gagawin natin dito, nasa mid-length, yung force, and then yung free end yung kinoconsider natin. Ito, may direct na ata to. Ayun, no? Meron na, maximum at free end kapag mid-length. Pero, ano lang to eh. In general to eh. So, ito yung, di ba, kailangan, patutrela ba yung ano nyo dyan? Wala akong mnemonics din eh. Alam ko na lang yan eh. Then, kinabisado ko na lang yan. So, what if, gawin natin na, drive ulit natin, no? Shall we? So, let's say, ang A ay L over 2. Ayun na. Hindi talaga, tignan lang natin kung ano yung kung magandang formula ba to. So, let's say that is delta max, no? Delta max. That's delta max. So, P. Tapos, ang A ay L over 2. Then squared all over 6EI. Tapos, 3L minus AI also L over 2. Okay, so anong value niyan? So, again, 1 over 24 pa rin yan. 1/4 over 6. That's 3 minus 1 half na lang. Ito, kakaiba na to sa kanina.
5 over 48. Again, alam na, 5 over 48. PL cube over EI lang yan. Ayun. Di ba? Again, yung ginawa ko dito. So, ang delta nito ay delta mid. Delta mid na lang, pangalan ko. Delta mid. Delta mid is 1 over 24. PL cube over EI. Ayan lang yung ginamit natin. Di ba? O, sunod. Delta, dapat mag-zero to eh. Delta max. Okay? So, delta max I, delta max equals 0. Diba? And that is equal to, ito, due to na ito. Ano yun? 5 over 48. 5 over 48, PL cube. 5 over 48, PL cube. Actually, W pala. WL cube over A. Yun yung pangalan ko eh. No? W pala to. Palitan natin. WL cube. Tapos, equate natin sa ano yan? Ito naman. Ito madali lang to. Pag nasa free end yung ano, pag nasa free end yung load, free end din yung maximum. Ay, PL cube over 3AI. Equate ko lang yan. PL cube over 3AI. Edi madali ma-solve yan. Tanggal si EI. Tanggal si EI. Tanggal si L cube. Ha? Nangyari? Sige na, okay na yan. Tanggal yung L cube. So, ano nangyari? Para ma-solve si P, that is just 5 over 48. Na-solve na yun, di ba? O, times 3 W na lang yun. Tama? Times 3 times W. Tama ba? Wala na iba dyan, di ba? Solve na natin si P. 62.5. Ganun. 62.5. And lastly, to limit the deflection at mid-length, at yun yung sinasabi ko, ba't natin kailangan yun? Kasi kailangan natin ng deflection at mid-length. So, ayun yun. Una nating nakuha dyan due to mid-length. Pero, di ba nung una ay 29.4? So, ililimit lang natin siya sa 9.5. So, kailangan natin ng force sa free end. So, same, ganito pa rin. Ito pa rin yung gagamitin natin. Yan pa rin yung gagamitin natin. W pa rin to. Tapos delta max. Pero, ito na yung gagamitin naman natin. Yung dito naman. Ito, given na. Na ilan? 9.5? Kita ba? 9.5 millimeters. So, ano yun? Di ba may nasolve na tayo nun? Delta mid-length. So, yun na yung 29.4. Di ba? Babawas lang natin yung deflection na makukos na ito. So, pwede nga gawin mo na, 29.4 minus ito, tapos ito na lang isasolve mo. Pwede yun. Di ba? So, yung nakastore sa D na 29.4 is nasa D. Babawas mo na ito. 9.5 mm. Equate mo na lang yan sa deflection makukos na ito. Saan yan? Wala pa yan. Ito yan eh. Tapos, ano mo at mid-length. Ito naman. Gawin ulit natin. Nagamit lahat. Ang galing. So, let's say, x is ano naman? X is L over 2. Yan naman yung x is L over 2. Meron tayong delta at mid-length ulit na P over 6EI. Haba ba to? Magandang value ba to? Tingnan natin. P over 6EI, 2L cubed minus 3L squared. Tapos ang x ay L over 2 plus x cubed also L over 2. Naka-cube nga lang siya. So, PL cube over EI pa rin yan.
Last. PL cube over EI pa rin yan. So that will be 1 over 6, no? 1 over 6 na lang. Tapos 2L cube minus 3 halves. Kasi yung L cube, ma-factor out naman kasi yan, di ba? Then plus 1/8. Tama? Ano to? 5 over 48. Ala, parehas sila. Magkataon ba yun? Parehas lang pala sila. Paano yun? 5 over 48, 5 over 48. Tignan natin. Ito yung free end nasa dulo. Tapos yung delta nasa gitna. Ito baliktad. Yung load nasa gitna. Yung delta nasa max. So parehas lang pala sila. Baliktaran. O, diba? Ayun, tandaan nyo yun. So that is just equal to 5 over 48 PL cube. Diba? 5 over 48. Ito, PL cube talaga ito. PL cube over EI. Masasolve na yan. W yung pangalan ko sa una eh. Na yan, so di ba? So, ang sabi ko, kung di mo na-store yung D, pwede mo mabalikan yan. O, ito yung D, di ba? Ayun yung D. Kahit di mo na-store. Basta di mo in-exit. So, ayan. Sige, D minus 9.5 equal natin sa 5 over 48. Then, P, ito yung unknown, lagay ko sa F. L, ito yung beam length, L cube, over EI. Pero, since pag-shift solve ka dyan, di yan gagana, variable error. Since walang X, since X yung default. So, kapag wala si X dyan, and hindi mo naman sa i-store, this F, kailangan mo i-label. Kailangan mong mag-name. So, ayan, comma, F. So, ayan, pwede na yan. Shift solve, DI29, yung deflection sa mid-length. Tapos, yan, beam length. Then, EI, solve for F. Ayan na talaga yun. 54.1. Di ba? Kaya yan. Napakadali lang yan. And that's it for this problem. Hope you learned something yun. May mga formula tayong na-derive. Angas. Ito. Di ba? Napadali. Equal pala yan sila. Tatandaan man yun. Ito, 1 over 24 lang. Basta tanda mo, PL cube over EI lang yan. Ay, tatlo tayong na-derive na formula. Gamit yan. So, ito di ginagamit. Di naman triangular eh. So, nagamit lahat. Angas. Bukod dito. Di ba? PL cube over 3 ay nagamit natin. Ito. Angas. So, ayan. That's it for this problem. Palitan ko lang ito. Lagay ko sa box. Again, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.